naman akalain. Narito tayo ngayon upang matunghayan at pag-usapan ng talaga namang napakainit at nagbabagang napaka-trending na issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy nga ng ating istorya ay nandoon pa rin si Kalingap Val Santos Matubang sa bahay nila Ate Erica upang i-interview at makapanayam ang kanyang lolo at lola na naiwan, pati na rin ang kanyang ibang kamag-anak na nagagalit sa kanya. Sa vlog nga na ito ay sinabi nga din ng lolo ni Ate Erica na siya daw talaga ang unang vlog ni Kuya Ruel upang tulungan. Ngunit nabaling lang daw talaga ang focus kay Ate Erica at ginawa siyang Kalingap Angel. At dahil nga doon ay nagtuloy-tuloy na rin ang sikat ni Ate Erica. Tay, magandang araw po sa iyo. Ang pangalan mo, Tay? Miguel. Miguel. Surita. Ikaw yung unang gi-vlog ni Ruel? Umpo. Para tulungan. Siya po. Ngayon, bakit napunta kay Erica yung tulong? Ay, di ko nga po alam at siyang napukusan na nila Rab. Ang salata ni Ruel, inilipat kay Rab, parang hindi daw kayang Ewan ko, hindi ko alam. Yung natagpuan si Erica, parang si Erica ang parang turnover ni Ruel kay Rab. Kalingap Rab. So yun, ginawa ang Kalingap Angels. Yun. Ayun. So maliwanag po mga kaibigan na dito ba nakatira si Erica noon? Dito po yun. Dito lumaki? Ay, dito na po sa amin yun. Okay. Nung dati pa sa kami sa Katandumanon ay napalit. Dito nga din ay nalaman ng lahat na may isa palang matanda na negosyante ang tumutulong kay Ate Erica at ang pangalan nito ay June A. Nakilala daw ito ng tita ni Ate Erica sapagkat nagbigay daw ito ng pera pampaopera sa mata ng lola ni Ate Erica. Ngunit kalaunan ay hindi daw ito napakinabangan o hindi daw nakuha ng lola ni Ate Erica ang pera na ito sapagkat hindi daw ito ay binigay nila Ate Erica. Kaya dito na nga rin nagsimula ang talaga namang malala at napakalaking gulo o hidwaan sa pagitan ni Ate Erica at ng kanyang lolo at lola na talaga namang nagpalaki, nagmalasakit at nagpaaral sa kanya simula nung siya ay bata pa. Lagi si Erica. Maliit pa yun sa amin. Kayo na nagpalaki noon. Kami na po, kapaaral. Ngayon, nasaan sila ngayon? Ay, nasa bagong bahay na po. May bagong bahay na po sila. Sino po ang nagpatayo ng bahay nilang bago? Ay, sila yata po. Sino po ang tumulong ang nagbigay ng pampagawa ng bahay? Ayun, ang pag-aalam ko po, yung nga pong nakausap naman sila, yung daw matanda ko, yung matandang Matanda? Ano yun? Ang alam ba ganun? John E yata yun. John A? John E. Matanda na ba yun? Sabi po, matanda na. Ate, ano ko lang, matanda na ba si John A? Tanda na po, siguro po mga 60 or 50 yan mga ganun. Nakita mo na di pa? Nakita ko na po yun. Saan mo Kasi nakita? nagpasalamat po ako rin sa kanya nung yung last baga po na vlog ni Kalingap, ni Rab na nagbigay kay mama ng pampaopera ng sa mata. Okay. Ay hindi po namin alam na kakontak na pala po yun. Dito nga din ay Contact nalaman na nila na habang vlog daw pala ni Kalingap Rab si Ate Erica ay kakontak na ni Sheila May o ng ate ni Ate Erica si Sir June A na sponsor at negosyante. Kaya naman ang nangyari ay sinabi daw ni Ate Sheila May ni Erica kay Sir June A na huwag nang padaanin ng pera kay Kalingap Rab at diretsyo na lamang sa kanila. Kaya naman ito rin ang naging rason kung bakit umayaw na si Ate Erica magpa-vlog kay Kalingap Rab. At dahil nga dito ay napatayuan na nga si Ate Erica at ang kanyang ate na si Sheila May ng bahay, at nung nakapatayo na nga ng bahay ay hindi nila sinama ang mga tao na nagpalaki sa kanila na ang kanilang lola at lolo at ang iba pa nilang kapamilya, kaya nagsimula ito ng hidwaan. Nagbigay ko ng pampaopera ng sa mata. Okay. Ay
Hindi po namin alam na kakontak na pala po yun ni Contact na nino? si Sir Jun A. Ni Sheila May? Po. Okay. So, Yun lang yun po yung ano namin. nakita mo na si Jun A sa video? Mahaba yung buhok niya na. Mahaba ang buhok. Okay. So, may edad na. Mm-hmm. So, tinatanong ko si tatay kung sino tumulong sa pabahay nila. Po, si Sir Jun A. Sa kanya pong pabahay yan. Itong pina-Erika. Wala po diyang sabi po ng mga lovers sa kanilang pabahay. Kay Sir Jun A. Okay. Pati mga gamit ng bahay. Okay. So, ibig sabihin ngayon, may bahay na si Erika. Sheila may kumpleto ang gamit. Okay. So, ang nagpabahay niyan, si Jun A. Si Sir Jun A. Hindi ang e-lovers. Hindi po. Hindi ang e-lovers. Inaangkin lang po ng mga lovers. Inaangkin nila na sila Kaya nagpabahay sila niya. nagagalit kasi ayaw nilang Simula nga daw nung bagong taon at naggaling sa ospital ang lola nila, pagkadating daw ng lola nila sa bahay ay nakahakot na daw kagad si Ate Erika at ang kanyang ate Sheila May. Nang sa ganon ay makalipat na sila. At nung nakalipat na sila sa bahay na pinatayo ni Sir Jun A ay hindi na raw sila muling bumisita sa kanyang lolo at lola at iba pang kamag-anak. Talagang kaya naman sumama ang loob ng lola at lolo ni Ate Erika sapagkat parang kinalimutan na lang sila basta-basta ng kanilang apo na kanilang pinalaki at pinagmalasakitan. Ganun ba? So, alam mo yun yung kwento? alam Tungkol dyan? kasi naririnig-rinig ko din po. Mm-mm. Kasi iisang bahay lang naman po kasi kami dito. Dito pala si Erika lumaki. Po. Nakatira kay lolo niya. Dito. Ngayon, may bahay na silang bago. Siya po. Di ba pupunta rito si Erika? Mula po nung nung bagong taon po na nung last po, itong nasa ospital po kasi mama noon, pag uwi ko lang dito, wala na sila, naghakot na sila ng gamit. Nung paghakot, last year pa, Opo, nung bagong taon pa po. mula noon hanggang ngayon, hindi siya pupunta rito, napunta naman. Hindi na po. Hindi na pupunta rito. Wala na Ni po. dumalaw, hindi. Wala na pong Erika pumupunta dito. Pati si Sheila May. Wala na. Yung mga palabas po ng mga e-lover na sinasabi po nila na monthly may natatanggap si mama. Sila mama, yung mga magulang ko. Meron? Kasi Wala. malingan po yan. So wala palang natatanggap. Simula pala ay napabahayan si Ate Erika ay hindi niya na sinama ang kanyang lolo at lola sa pabahay na kanilang natanggap. At pagkatapos naman nito ay bumukod na nga sila ng kanyang ate sa mga tao na nagpalaki sa kanila at nagmalasakit simula bata pa sila. At sabi pa nga dito ng tita ni Ate Erika ay may kumakalat daw na nagpapadala daw o nagsusustento pa din si Ate Erika at si Sheila May sa kanilang lolo at lola. Ngunit hindi daw talaga ito totoo sapagkat simula nung nakalipat si Ate Erika at si Sheila May na kanyang ate sa pabahay ni Sir Jun A ay hindi na raw sila muling bumisita at hindi na rin sila nagpapadala ng pera kaya naman talagang nakasakit ito sa damdamin ng lolo at lola niya sapagkat parang feeling nila ay kinalimutan na lamang sila bigla-bigla ng kanilang mga apong pinalaki nila. Kasi iisang bahay lang naman po kasi kami dito. Dito pala si Erika lumaki. Po. Nakatira kay lolo niya. Po. Ngayon, may bahay na silang bago. Siya po. Di ba pupunta rito si Erika? Mula po nung nung bagong taon po na nung last po, itong nasa ospital po kasi mama noon, pag uwi ko lang dito, wala na sila, naghakot na sila ng gamit. Nung paghakot, last year pa, Opo, nung bagong taon pa po. mula noon hanggang ngayon, hindi siya pupunta rito, napunta naman. Hindi na po. Hindi na pupunta rito. Wala na Ni po. dumalaw, hindi. Wala na pong Erika pumupunta dito. Pati si Sheila May. Wala na. Yung mga palabas po ng mga e-lover na sinasabi po nila na monthly may natatanggap si mama. Sila mama, yung mga magulang ko. Meron? Kasi Wala. malingan po yan. So wala palang Wala natatanggap. po yan. Yun po yung gusto kong linisin po talaga na nalalaman po ng tao, binabaliktad po nila. Okay. Nakakaya pa. Hanggang dito na lamang muna ang talaga namang nagtitrending, nagbabaga at napakainit na issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!